Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kailangasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nagtatapos ang lumang tipan sa mga propesya ni Malakiyas tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ang araw na iyon ay panahon ng paghuhukom. Mapapahamak ang mga makasalanan at maliligtas naman ang mga tapat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Tandaan niyo, darating ang araw na lilipunin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Ulitin po natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparirinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Tugon,
Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Tugon, Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. sa harap ng Panginoon masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Tugon, Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Tugon, Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Ipinaalala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na maghanap buhay sa kabila ng pagdating ng Panginoon. Tayo rin ay hinihikayat maging abala sa mabubuting gawain habang hinihintay ang araw ng pagsapit ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Pinanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila sa Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman,
sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay, ang mga kagilagilalas na tanda mula sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narinig niyo po ba ang ating ebanghelyo sa araw na ito? Naipahayag ko ba ito ng malinaw? Ano po ang pakiramdam ninyo? Sabi po dito, magkakaroon ng digmaan, makikipagdigma ang bansa laban sa bansa. Nangyayari ba ito ngayon? Hanggang ngayon, ang Ukraine, ang Russia, at ang iba pang bansa, nag-aaway pa, nagdidigmaan pa. Lumindol. Yung latest, meron tayong lindol. Saan nga ba yung lugar na yan? Basta meron, At nagkasabay-sabay din. Pumutok ang bulkan. Hanggang ngayon, inaantay-bayanan pa kung sasabog ulit ang Taal. Nagkaroon ng salot. Pang-ilang salot na ba ang COVID? Ano pa ba? Naging pula na ang buwan. Ano na mangyayari? End of the world na. Pero sana po, hindi tayo maiwan sa takot kapag nangyayari ang mga bagay na ito. Dahil po pwede na magwakas na ang panahon o pwedeng hindi pa. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Pero sinabihan na tayo ni Jesus. Pwede nang mangyari ito bago siya dumating. Pero malinaw din ang sabi, maraming pwedeng mag-claim, maraming magsasabi na dumating na siya. Ako ang Mesiyas. Ako ang tagapagligtas. Ako ang may-ari ng mundo. Meron na nag-claim yan, di ba? Sabi ni Kristo, huwag kayo agad-agad susunod sa kanila. Paano natin malalaman yan? Kaya nga, manatili tayong kalmado o may mga dumarating na mga bagay na kakilakilabot. Dahil ang totoo naman, darating at darating ang Panginoon.
Yan ang sabi niya. Yan ang pangako niya. Kaya nga yung ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, at siya'y muling babalik. Kung pwedeng bumalik na makita natin ng biglaan, ng pangkahalatan, pwedeng bumalik, pwedeng dumating sa bawat isa sa atin, individually. O pwedeng sa paraan na pipikit na lang ang mata natin, dumating na ang Panginoon. Kukunin na tayo. Yun naman ang pangako niya. Babalik siya, kukunin tayo, at dadalhin doon sa silid sa langit. So ano ang dapat nating gawin? Sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni Malakiyas, no? Sabi, ito na yung huling bahagi ng lumang tipan. Nasa Diyos ang hustisya. Panghawakan mo yan. Sabi sa aklat ni Malakiyas, ipapataw na ang hustisya at magkakaroon na ng lahat ng gumagawa ng masama sa araw na yaon ay matutupok gaya ng dayami. Walang matitira sa kanila. Ang Diyos po ang maghahatol ng hustisya para sa mga gumawa ng masama sa atin at gumagawa ng masama. Pero tayo, dapat lang tayong manatiling nananalig kay Kristo. Sabi naman sa sulat sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, sabi, gumawa lang kayo, magtrabaho kayo. Maganda po yung sabi niya, nabalitaan ko yung iba sa inyo dyan. Wala nang inatupag kundi ang buhay ng may buhay. Nabalitaan namin ang ilan sa inyo ay ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sabi pa niya, huwag niyong pakainin ng mga taong ayaw magtrabaho. Pero yung pagtatrabaho na sinasabi ay yung paggawa ng mabuti. Kailangan natin kumilos. Hindi pwedeng tutunganga lang tayo, hindi pwedeng nakapirmi lang tayo dahil mayroong pagkilos na dapat gawin. Nawa, ngayong linggong ito ay mas magbigay ito ng ibayong inspirasyon sa atin na magpursige kahit gaano man kahirap maging mabuti, sikapin nating makagawa ng mabuti. Lalo tigit, maging mabuting tao sa ating kapwa. Para kung dumating man ang mga unos, dumating man ang mga kakilakilabot, panatag tayo na tayo po ay makakapiling ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga panalangin at ang ating pong itutugon. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak,
kami iyong tinutubos. Mas maging sensitibo nawa si Papa Francisco, ang mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa paggalaw ng iyong espiritu sa aming bawat salita at gawa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Patuloy nawang maging papuri, paglilingkod at paggalang sa kabanal-banalang pangalan ni Jesus ang buhay at gawain ng aming mga lingkod bayan upang ang mga nangangailangan ng pagliligtas, katawan at kaluluwa ay tunay ngang mailigtas. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Nawa kaming mga natipon ngayon ay tumindig at maging mga buhay na saksi sa pagdating ng manunubos sa aming mga pamilya, mga kaibigan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Tanggapin mo ang aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin sa iyong pangakong paraiso. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong tinutubos. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga panalangin na nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa, lalo tigit ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahunlilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, ligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pag-amatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalo madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin, ang mga yumao natin mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang inyong isasagot, ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.